Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalimpumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, iuhulog ko ang lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan na nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako ay makasalanan." Naggilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon ay mamamalakaya ka na ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online. Sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. 3 kwento ng pagbabago ang ating narinig mula sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Kwento ng pagbabago. Sabihin nyo nga po, pagbabago. Sabi mo sa katabi mo, magbago. Di ba nahihiya tayo? Sagutin mo, mauna ka. 3 kwento ng pagbabago. Simulan natin sa unang kwento. Sa unang pagbasa, kwento ni Propeta Isaías. Gusto ko tandaan niyo po yung mga pangalan ng mga karakter ng ating mga kwento. Okay? Unang pagbasa, kwento nino? Nakita niya ang Panginoon na nakaupo sa pinakamataas na luklukan ng templo. Imagine ninyo, pagpasok ninyo sa simbahan, nakita nyo ang Diyos na nakaupo sa luklukan ng templo. Imagine ninyo, no?
At sabi sa kwento, maraming mga serapin ang sabay-sabay na nagpupuri sa Diyos. No? Anong sabi nila? Banal. Banal, di ba? Banal ang iyong pangalan. No? Marami kayong naririnig na ganon. Nagpupuri. Walang ibang lumalabas sa bibig, kundi puro pagpupuri sa Diyos. Yan yung nakita ni Propeta Isaías. Nakita niya ang Panginoon at nakita niya mga serapin na nagpupuri sa Diyos. At dahil sa kanyang nakita, nahiya siya sa kanyang sarili. At ang sabi niya, kawawa ako. Marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Ang ganda nung pagkakadescribe, no? Pakitingnan nga yung katabi ninyo. Tingnan nyo yung labi. Marumi ba? Ay, Father, may lipstick na, no? Natabunan na ng lipstick. Hindi ko na alam kung madumi, no? Pag walang lipstick, madumi ba yan? Yan yung naramdaman ni Isaías. Nang makita niyang Panginoon, nang marinig niyang mga serapin na nagpupuri, nakita niya ang dumi ng kanyang labi. At ang sabi niya, ako rin, marumi. Marumi dahil mga tao sa paligid ko marurumi rin ng labi. Sabi pa niya, mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Hindi ba, minsan, ganito rin ang ating karanasan? Yung sa sobrang buti ng isang tao o bagay, bigla mong nakita ang sarili mo na marumi. Bigla mong nakita ang sarili mong kasamaan, kasalanan, at bigla kang nakaramdam ng hiya. Halimbawa na lang, pagpasok ninyo dito sa ating simbahan, napansin niyo po ba ang linis ng sahig? Hello. 'Di ba? Nilalampaso 'yan ng ating mga mother butler. No? Yung mga mother butler natin, kahit ganito ang ating simbahan, kahit maliit, no? Malinis. Parang nawala yung mic. Sound check. Hello. Sa labas. Oo. Yung ating simbahan, malinis yan. Napansin niyo po ba? Pagpasok niyo, anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Nahiya ka bang ipasok yung tsinelas mo? Hello. Yan na, yung mga magbubukingan na tayo, no? Sino sa inyo ang hindi nagpunas ng sapatos o tsinelas bago pumasok sa simbahan? No? Kaya nga ako naglagay ng mating dyan, no? Pinalagyan ko, napansin nyo ba? Di ba, wala yan dati, no? Kasi nahihiya ako sa linis ng sahig natin, no? At syempre, alam nyo naman yung labas natin, di ba? Ang linis din, no? Kaya, pag pinasok mo, yung sapatos mong galing labas, no? May putik-putik pa, basa-basa pa yung sahig, ano mangyayari sa loob? Marurumihan. Kaya anong dapat mong gawin? Magpupunas ka, di ba? Kasi mahihiya ka doon sa naglinis. Oh, marumi ka eh. Oh, papasok mo, marumi. Oh, hindi ba ganon? Ganon yung naramdaman ni Propeta Isaías. Sa sobrang buti ng Diyos, sa sobrang ganda ng naririnig niya, nahiya siya sa kanyang sarili. Nakita niya yung sarili niyang karumihan. At ganyan din tayo, no? Ganyan din tayo. Nung dati, akala mo, ang ganda-ganda mo. Oh, di ba? Nung bata ka, sabi ng nanay mo, anak, ang ganda-ganda mo. Ang pogi-pogi mo. Di ba? Ganyan, di ba? Oh, ang cute-cute ng ilong mo. No? Parang kang merong airport sa ilong. Oh, di ba? Ganyan, no? Ginaganon-ganon pa ng nanay mo. Ang ganda-ganda mo. Pero, nung meron kang nakitang matangos ang ilong, gabundok ang ilong, di ba? Bigla kang nahiya sa sarili mo, di ba? Ayaw mong tumabi, no?
Ayaw mong dumikit. Nung sabi mo, nanay mo, ang ganda ng kutis mo, morena. Nung nakakita ka ng maputi, parang ayaw mong tumabi. Bakit? Kasi pakiramdam mo, lulutang yung ganda niya. No ba? Ikaw, parang pakiramdam mo, hindi ka maganda. Di ba ganon? Di ba? Pero ikaw lang naman nagsabi nun. No? Kaya anong ginawa mo? No? Binago mo yung sarili mo. Dahil nahiya ka, ay, ganun pala yung ilong ko. Airport pala yung ilong ko. Gusto ko bundok, kaya anong ginawa mo? Binago, pinatangos mo. Ay, yung kutis ko pala, ang dusing pala ng morena. Bigla mong naramdaman, kaya anong ginawa mo? Pinaputi mo. Binago mo. Di ba ganon yon? Yung nahiya ka, kaya ka biglang nagbago. Pero hindi yan yung tinuturo ni Jesus. Hindi yung tinuturo ng ating pagbasa. Yung mahiya ka sa sarili mo dahil, no, hindi. Ang tinuturo, makita mo na yung dapat mong baguhin. At ganyan ang nakita ni Propeta Isaías. Nakita niya yung dumi ng kanyang labi. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba nun, kumain siya ng basura? Hindi. Yung maduduming lumalabas sa kanyang bibig. Siguro si Propeta Isaías palamura noon. Siguro si Propeta Isaías, no, laging nanunumpa ng tao. Laging nagsisinungaling. Siguro si Propeta Isaías noon, chismoso. Hello. Mga chismoso dyan. Ganyan, marurumi ang labi. Pero nung nakakita siya ng sobrang ganda, sobrang buti, sobrang banal, nahiya siya sa kanyang sarili at siya'y nagbago. Pero ang maganda sa kanya, meron siyang pagtanggap sa kanyang karumihan. At nilinis ng serapin ang kanyang labi gamit ang baga. Ano yung baga? Apoy. Ano sabi ng serapin? Wala ka ng kasalanan. Napawi na ang kasalanan mo. Nung bata pa kami, ganyan. No? Kaming mga anak ng nanay ko, kapag hindi kami nagpopo at opo, kapag kami ay hindi nagsasabi ng kuya o ate, naku, sinisilihan yung aming bibig. Parang nililinis. Uso pa ba yun ngayon? Siguro mauubos yung sili sa Divisoria pag ginawa ko dito sa barangay natin, no? Sa lugar natin, no? Pag may maririnig ako nagmura, sili. Kung may narinig akong chismis, sili. Parang ubos na yung sili sa Divisoria. No? Pero ganun, 'di ba? Yung to purify, kailangan linisin, ginamit baga. At ang ganda nun, no? Kung lilinisin ang ating mga bibig, gaano karaming apoy ang lalagay sa atin. Yun ang unang kwento ng pagbabago. Si Propeta Isaías, nakita niya ang kanyang karumihan, tinanggap niya ang kanyang kasalanan, at siya'y nagbago. Pangalawang kwento, ang kwento ni San Pablo. Review tayo. Kaninong kwento yung una? Pangalawa, sa ating kalawang pagbasa, si San Pablo naman ay dating mamamatay tao. Imagine niyo yan, mamamatay tao. Pinagpapatay niya ang lahat ng mga Kristiyano. Lahat ng mga naniniwala kay Jesus, pinapatay niya. Dahil siya ay tapat na Hudyo. Para sa kanya, walang ibang Diyos. Hindi Diyos si Jesus. Kaya pinagpapatay niya ang naniniwala kay Jesus. Ngunit nang magpakita sa kanya si Jesus, nang marinig niya ang tinig ni Jesus, nang maramdaman niya si Jesus, siya ay nagbago. Marami sa atin, kaya naging deboto, ay dahil hindi lang literal na nakita ang Diyos, kundi higit sa lahat naranasan at naramdaman nila ang kabutihan ng Diyos. Alam nyo, patotoo ako, at ako'y deboto na ng ating mahal na Soledad.
Nung dumating ako dito, di ba, narinig nyo naman yung kwento ko kung paano ako nalumbay, paano ako nalungkot, hindi nakatulog sa aking mga alalahanin. Wala pang 100 taon, tinan mo, ngingiti-ngiti na ako. Nawala na yung alalahanin ko. No? Nakita niya sinumbong ko. Sinabi ko sa kanya. At totoo, naranasan ko ang Diyos sa mahal na ina. At ganyan din ang mga deboto ng Nazareno. Tingnan yung Quiapo, ba't ang dami-dami pumupunta doon? Kahit na ang sikip-sikip, kahit na ang baho-baho. Anong sinasabi nyo sa deboto? Ba't kayo nagsisiksikan dyan? Ba't kayo naguunahan dyan? Ba't kayo ganyan? Ba't kayo punta ng punta? Ang layo-layo. Pero ganun Hindi mo maintindihan kasi hindi ikaw ang nakaranas sa Diyos. At nung naranasan mong Diyos, di ba, dapat nagbabago. Naranasan mong Diyos kasi nakatanggap ka ng kagalingan. Binigay ang iyong hinihiling. Binigay ang iyong hinihingi at dinadasal. Kaya di ba dapat nagbabago? Nung gumaling ka sa sakit mo, dapat iniiwan mo na yung bisyo. Pinagaling ka na di ba? Nung binigay ang gusto mo na makapasa sa board exam, di ba? Anong ginawa mo? Ayun, hindi ka na nagbalik. Nakalimot na. Busy na kasi ako maging doktor Busy na ako maging lawyer. Busy na ako maging teacher. Pero nung hindi ka pa professional, balik ka ng balik. Hindi ba dapat naranasan mong Diyos? Dapat talagang nagbalik loob ka na. Nagbago ka na. At yan si San Pablo. Nang maranasan niya ang Panginoong Jesus, siya'y nagbago. At pangatlong kwento, panghuli, ang kwento ni San Pedro. Review, ano yung una? Kwento ni pangalawa? At pangatlo? Si San Pedro, bago naging alagad ni Jesus, siya ay isang mangingisda. Kaya naman, pangingisda din ang ginamit ni Jesus para siya ay tawagin. Kung baga, ginamit ni Jesus ang alam niyang lengguwahe ni San Pedro para mas maunawaan ni San Pedro ang pagtawag na ginagawa sa kanya ni Jesus. Hindi ba, kapag ikaw ay pumupunta sa doktor, hindi mo maiintindihan ng mga terms ng doktor kung hindi ka doktor. Tama? Di ba? Kasi hindi mo lengguwahe. Kaya nga ang doktor, baba ang mga lengguwahe, binabagong lengguwahe para maintindihan natin. Ang tawag nila layman's term, 'di ba? Yung tayo maunawaan natin, no? Pero mga doktor, pag nag-usap-usap sila, meron silang lengguwahe. Ganon din yung mga nanay kapag nagkwentuhan, meron silang lengguwahe. Kaya ngayon nanay ko, lagi sinasabi sa akin, kapag sinisita ko siya sa isang bagay, lagi niya sinasabi, anak, hindi mo maiintindihan kasi hindi ka nanay. Hindi ka magulang. Di ba ganon? Kasi tanging magulang lang at nanay lang ang pwedeng mag-usap tungkol sa sakripisyo na hindi maiintindihan ng isang ama o ng isang anak. No? Kasi hindi natin lengguwahe. Kahit anong sabihin ng nanay na nagsakripisyo ako ng 9 na buwan, hindi natin maintindihan yun kung hindi tayo nanay. At ganyan yung ginamit ni Jesus. Lengguwahe ng isang mangingisda para maunawaan ni Pedro ang kanyang pagbabago. Inutusan niya si Pedro, ihulog ang lambat. Ngunit kahit magdamag silang walang huli, sinunod niya. At doon, nakita niya ang kadakilaan ng Diyos nang mapuno ang kanyang lambat. Hindi lang lambat, mapuno ang 2 bangka. Anong sabi? Halos lumubog. Ganon kadami. Imaginin mo, wala ngang nahuli, pero nung sinabi ng Panginoon, ang daming nahuli. Hindi ba marunong mangisda sina Pedro? Marunong. No? Professional na mangingisda yan Trabaho nila yan Pero, walang panama
sa kadakilaan at galing ng Diyos. Kaya nga ang tanging nasabi niya, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Hindi ba ganon? Kapag ikaw ay marumi, ayaw mong dumikit sa malinis. Kapag ikaw ay basa, ayaw mong dumikit sa tuyo. Nahihiya ka eh. Kapag ikaw ay makasalanan, parang hiyang-hiya kang dumikit sa isang banal. Sa sobrang buti ng isang bagay, nakita ni Pedro kung gaano siya kamakasalanan. Ngunit, dahil sa kanyang pagtanggap ng kanyang pagiging makasalanan, siya ay kinahabagan ng Diyos at piniling maging mamamalakaya ng tao. Ano po ang mamamalakaya? Yung sa mga hindi nakakaalam, hindi kasi natin to lengguwahe. Lengguwahe ito ng mangingisda. So ano ang mamamalakaya? Mangingisda. No? Anong ibig sabihin ni Jesus? Mula ngayon, hindi ka na mangingisda. Ikaw ay mamamalakaya ng tao. Anong ibig sabihin nun? Ngayong ikaw ay nagbago, magtuturo ka ng pagbabago. May nakita kang mali, itatama mo. May nakita kang masama, ituturo mong mabuti. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil perpekto ka, hindi dahil banal ka, kundi dahil ikaw ay nagbago. Alam mo nang mali ang mga lunya at ikaw ay nagbago, kapag meron kang nakitang nangangalunya, sabihin mo, hiwalayan mo yan. Walang maidudulot yan. Kung ikaw ay tsismosa at ikaw ay nagbago, kapag nakita mo ang umpukan at nagchichismisan, anong gagawin mo? Makikinig na lang ako, Father. Hindi na ako magchichismis, hindi na ako magko-contribute. No? Listener na lang ako. Hindi, turuan mong magbago. Kung ikaw ay dating may bisyo at nagbago, nakita mo ang mga kasama mo sa bisyo, turuan mo. Tigil nyo na yan. Yan ang pagiging mamamalakaya ng tao. Ibig sabihin, ikaw ay nagbago. Kaya nagtuturo ka na ng pagbabago. Mga kapatid, sa lahat ng kwentong ito, sa lahat ng kwentong pagbabagong ito, isa lang ang sinasabi at pinapakita sa atin. Kung tayo ay aamin at ang kasalanan ay tatanggapin, hindi pwedeng hindi tayo patatawarin. Aminin mo, tanggapin mo ang kasalanan mo at ikaw ay patatawarin. Dahil walang taong sobrang sama na hindi kayang magbago at walang taong sobrang buti na wala nang kayang baguhin. Araw-araw, tayo ay tinatawag na magbago. Dahil ang pagbabago ay paraan para iwan ang lumang tayo. Maging katulad ni na Isaías, San Pablo at San Pedro. Inamin ang kasalanan at nagbago. Amen? Amen. Ang simula ng tunay na pagbabago ay pagkilala sa kasalanan at kamalian para magkaroon ng kapatawaran. Walang pagkilala, walang pagtanggap sa kamalian, walang kapatawaran. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.